big partner sa atin na nandito. Shoutout ka lang sila si Sir Ian. Ayan, kailangan po kasi naman ako kung chan ko. And by the way, at syempre sa lahat po ng mga nandito, palapaan nila yung sarili. Actually, habang nag-discuss si Sir Kevin kanina, nakikinig po ako. Sabi ko, galing ni Coach Kevin. Gagalingan ko rin. By the way, so may topic po, kapakilala ko lang muna ako sa mga hindi po nakakilala sa akin. Ayan, so my name po is Rafi Francisco. Naka-lunch na ba kayo? Hindi ka nag-lunch. Ayan, so wag kayo mag-alala kasi mabilis na din po yung training ko. If you are here, ibig sabihin nun, committed ka talaga na matutunan yung skills na to. And at the same time, gusto mo na mag-level up. So that's the primary reason bakit tayo doing training. And of course, syempre ginagawa ko na po yung Facebook marketing. Simula ko na nag-network ako. So mga isang dekada na rin po ako sa online. And specifically po sa boosting, nag-start po ako rito noong 2022. And since then po, ito po talaga yung game changer sa pag-online marketing ko. So sino na dito yung nag-run na ng ads? Nakatry na, subukan na, ayan. So, konti pa lang. Dalawa. Sige, huwag kayo mahiya para makita ko. Ayan. Ayan. So, medyo marami-rami na rin pala. So, mostly, hindi pa po nakakatry. Pero pamilya naman po kayo sa Facebook ads. Yes. Yung nakikita nyo po sa feed nyo, na nagbibenta, tapos pag-click nyo, yun, nandun na kayo, punta na kayong Timo, ganun. Naka-ano, shop by, shop to Timo. Ayan. So, mga ganito yung mga ads. Or di kaya pag nag-click lang kayo, automatic may nag-message na sa inyo. Yun po yung ads. Okay? So, ayan. So, sa mga, syempre tayo as marketer, negosyante, nag-run ng ads, ang pinakakailangan natin malaman, ito basic po ito. Before doing Facebook ads, kailangan sa sarili mo, alam mo na yung basic skills sa pag-represent. Hindi pwede mag-run ka ng ads, wala ka pang kabuwang-buwang. Or di kaya, sample, success partner ka, diba? Mentor ka, meron kang growth partner, sabihin mo mag-ads ka, hindi mo ba nga naturuan para mag-present, hindi po siya advisable. Bakit? Kasi gagastos eh. Okay, number 2, yan, hindi to free. So, kailangan siya ng funds. May bayad sa advertising. So, kanina po, marketing, diniscuss po ni Sir Kevin na may malaking fund usually talaga sa marketing. Same din po dito sa advertising or sa Facebook ads because marketing and advertising goes hand in hand. So, pwede na yung budget mo for marketing, kasama na rin doon yung budget mo for advertising. Okay? So, part of your income, let's say for example, sa portal mo, mag-set ka na po ng, ako personally, set po ako ng budget for marketing and advertising. So, sama-sama na po yun. Be committed and you need focus. Ayan. Bakit? Kasi, syempre, bawat inquiry, may patak po na pera. May bayad. So, kailangan ma-set natin sa mind natin na the moment nag-run na po tayo ng ads, dapat po executive lahat ng mag-message. Yan po yung ina-attract namin. Kapag may nag-how na, executive. 70K. Hindi po, joke lang. Ibig sabihin, may bago kang makakausap na mapapresentan mo na business solution po ng Acentra. Okay? And of course, hataw ka talaga dito dapat. Okay? Pag nag-run ka na po ng ads, ang mindset natin dito, we need to hustle like we never did before. Wow. So, hindi sabihin ko, hataw ka talaga. Ako po na nag-run po ako ng ads, may need po akong income. Ang tulog ko po, siguro mga 3 to 4 hours lang. Because nasa mind ko po na lahat ng makakausap ko, close deal, magpapadala ngayong araw, sa susunod na araw ngayong linggo. Yun po yung mindset ko when I run ads. Ganun po yung mindset ko kapag kumakausap na po ako ng tao na nag-ausap sa video ko or sa niran ko na material. And, ang maganda kasi sa ads, pag kinumbahin mo siya sa natutunan ko kanina kay Sir Kevin, at pag matututunan mo dito, it will give you quality and quantity prospect. Hindi yung pagkatapos mo na-presenta ng isang oras, ang tanong sa'yo, may puhunan ba?
pera sir eh. Ang cute mo. So dito po, quality. Pag sinabi natin quality, may pera na naghahanap na lang ng tao, mag-guide sa kanya. Gusto niyo ba yun? Yes! Gusto niyo ba yung mag-inquire sa inyo, sir, meron na po akong 250K. Patulong po, anong gagawin ko? Wow! Pinagpala ka po na may kapal. Pag yan po yung mga kausap mo. Ang dami mga good deeds ng past life. Pero totoo po, yan po, may naranasan po kong ganyan. Personally, si Sir Ian, meron din ganyan. No, sir, no? May mga ganun talaga sa ads po. Na sir, meron na po akong pera. Anong gagawin ko dito patulong sa negosyo mo? Ganun po yung mga tanungan dito. Hindi ka po makakaano ito. Sir, pahingin naman po paggatas lang. Walang ganyan dito. Okay? X po yan dito. Okay? Gusto niyo ba yun? Yes! Paggatas lang? Ito syempre yung may pera mo ako matulong mo paano magsimula. Okay? So, why I advertise on Facebook? So, ayan. Wide reach of my target audience. Pangalawa, to boost my sales and increase my number of new members. Ibig sabihin, paramihan po ng direct sponsor or direct enrollment. Number 3, get specific clients or prospect na gusto ko na makasama or mapresentan sa business ko. Lahat po ng sample na gusto ko makausap, yung may pera na, yung may trabaho, yung willing mag-take ng risk, yung willing mag-business, kaya po siyang gawin sa Facebook ads. Okay? Very specific yung client. And number 4, I can set my own budget and I pay only by cost per click. So, ibig sabihin, lahat po ng mag-click, yan lang po yung babayaran ko. So, as much as possible, I want my Facebook ads na lahat po ng mag-click dyan, gusto ko talaga manegosyo, pili mo muna. So, kung ang budget ko for the week, sabihin na lang natin 5,000 or 10,000, yan lang yung budget niya for advertising. Okay? So, marami siguro dito, gumagasa sa kayo ng malaki, wala pa rin balik. Ayan. So, kailangan natin i-check mamaya, dadaanan po natin yun kung ano po yung pwede natin i-improve. Kasi usually po sa akin, pag magpa-budget po ako, sabihin na lang natin, a certain amount, ang balik po niya na sales, 500%, so nagda times 5 po siya. So, pwede 10K, magiging 60K or 50K yung magiging income na yun na hindi sales, income. So, yun po yung goal ko parate. Okay, so, sa Facebook ads creation, yun po ang creating content, which is tinulong po kanina ni Sir Kevin. So, kailangan marunong or meron po kayong kasama na makakatulong sa inyo na marunong mag-create ng content. Boost setup, ito po yung didiscuss ko, and yung follow-up operation, which is kayo po yun. Okay? So, dito na tayo sa boost setup since na discuss na po yung creating content. So, ano kailangan mo yung start Facebook ads or mag-run ka ng ads? Ads Manager at accountant po yung logo, pang-search na po sa Play Store, Meta Business Suite, Facebook page, budget, syempre, and yung creative content or yung gagawin mo po, material. Yung tinuro kanina ni Sir Kevin. Okay, types of ad content. Ayan. So, ako personally, ang ginagawa ko po, video, ang ginagawa ko material. So, para magkaroon na kayo ng idea, actually marami po yan. Pero pwede po na ito muna i-consider ninyo. Number 1 is yung result-oriented ads. So, ibig sabihin, nagpapakita ka ng resulta. Number 2, Ascendra-focused ads. Since pre-pioneering pa po yung Ascendra, pwede po natin i-maximize yung timing na hindi pa po lahat alam ang Ascendra. So, pwede po nito i-promote company, value giving, then offer. So, ito po yung sinabi kanina ni Sir Kevin na yung offer value, then after that, offer yung system. Medyo, nag-training ito kayo dyan. Sige, busy sila. Okay, ready? Number 4. Ayan, 4 professional ads. Ayan. So, if may tinatarget po kayong profession, pwede rin po dito. So, example, target nyo po nasa call center. Dito po sa Mandaluyong, daming call center agent. Kumain po ako sa McDo. Sabi ko, target ko kayo. May mga itsura pa naman. Tsaka magagaling mag-English. Yung inom ko eh. Kala ko may check sa price. Ito na pala. So, pwede po, police, nurse, and pwede po kayo mag-target. Pwede po piliin yung gusto niyo. Okay, so, ito na po yung flow. So,
I suggest, kamagaran na po kayo ng ads, alam niyo po yung magiging flow niyo. So actually, alam na po natin ito kasi basic naman po ito sa profession natin. Sa prospecting, yan na po yung sa boosting and sa invitation. Tapos yung presentation, meron naman po mga video, meron pong video sila, Miss Tanya and Sir Don, meron din po ako, meron din po tayo AI forum ng mga recorded sa YouTube, kung ano pong gamitin yun. Or kung gusto mo, na ikaw yung mag-present para magamit mo yung skills mo at yung way mo of delivering the presentation, meron na rin po. Okay? Close dealing, ayan, syempre, and follow-up. So sa follow-up po, ito po yung suggested ko na personally effective po siya sa akin, ginagamit ko siya sa Pandidirect. Flow of purchase video. So gumawa po ko ng video from outside of the office hanggang papunta sa counter. Ituturo ko lang po sila. Parang ang purpose ng video, example, nag-promise na siya magpapadala. Sir, ma'am, ito po yung process pag nagpadala ka na. Ito po yung office, ito po yung counter, ganyan. So actually meron pa akong strategy na ginawa. May list, di ba may form? Nililista ko na yung name. Ito po yung form nyo. Kung may ginagamit po kayong strategy sa close dealing na sinasabi nyo na reserve ko na po yung package ninyo bukas sa office, pwede po yun. So di ba, pupunta naman po kayo sa office once a week, twice a week, thrice a week. Di ba, tapos nakatunga nga lang din po tayo dyan sa labas. Kaya naman tayo hindi naman naging productive. So as I suggest po, gumawa na po kayo ng mga ganun. Sample, for ngayong week na to, meron kayong close deal na 20 o 30. Lista nyo sa notebook or sa notes. Tapos isa-isahin nyo po sila. Gawa ng video. Isang oras tapos po yun. Lahat pagkatapos, mayroon ka ng pangpasa sa lahat ng close deal mo, nalakin mo na sila. Kasi deserve mo na yung form nila sa office. Pero syempre, hindi mo papasok kayo kasi hindi yung bayad. Sabihin mo lang na reserve na yung package. Okay? Ginagawa niyo ba yun? Gagawin pa lang. Gagawin pa lang. Okay. So, results and checks. Ayan. So, yan po, para makita nila na may kumikita talaga sa Ascendra Sales. Ayan. Founder's message. Meron na po sa Ascendra page natin yan. Group page. Ito, option na lang po ito. If meron na po kayo sa team nyo, pwede nyo po i-maximize. Next. Why is it important to create value-giving content? Actually, na-discuss na po ito ni Coach Kevin, so dadaanan na lang po natin. Pero pa yung pinaka-primary po na reason is you are building your own brand. Nagbibigay ka po ng authority sa niche or sa field na ginagawa mo. Let's say, for example, mag-offer ka ng business. So, pag may value mong binibigay, it's giving you're the leader or you are the professional sa field na ginagawa mo. Kasi may binibigay kang value. Let's say, for example, we'll talk about bakit kailangan ng negosyo ng OFW. So, binibigay mo sila ngayon na key points. So, kahit hindi ka pa naman ganun ka super mogul sa pagninegosyo, pero basic ang binigay mo, nakaset ka na po ng image sa mind nila na you are doing business. And pwede kang mapagkatiwalaan ng magturo na negosyo i-offer mo after. It's after right people. So, syempre, kung ako, gusto ko lang tambay-tambay na ako sa bahay, dumaan sa akin yung ads mo na, gusto ko mag-negosyo, ay, skip ko yan. So, hindi na siya mag-waste na time. So, ibig sabihin, yung mga hindi interesadong tao mag-negosyo, hindi nila papansin yung video at hindi na sila mag-click dun sa ads mo. Example, ang ads mo pang professional. Ang unang bukat mo dun sa video, teacher ka ba? O hindi ako teacher, this is skip ko. Pero kung teacher ako, di ba? Kasi para sa akin. Yun. So, it creates deeper impact. Ayan. So, of course, the number one magnet of sales is emotion marketing. Walang bukas po yan. Even Jollibee, McDonald's, BPO, large companies maximizing emotional way of marketing. And isa din po yan sa mag-create ng impact. And alam mo yun, trust doon sa mga tao makakausap mo later on. If sa ads pa lang, nakapag-establish ka ng emotional connection sa kanila. So, tip ko, if gagawa kayo ng video later on, ramdamin nyo, mag-muni muna kayo. Ito ginagawa ko talaga to. Parang, nandun ako sa parang bubble. Let's say, for example, gagawa ka ng video for OFWs and the topic is, namimiss mo na yung family mo. So, bigay mo na ako 1 to 2 minutes, i-create ako ng space sa sarili ko na tahimik, then raramdamin ko yung nagawa kong
bullets or script. And parang pag-deliver ko ng video, yun yung emotion na ipasa ko. Oh, ganun. Okay? Kasi, example, chismisan kayo ng kaibigan mo, tapos mag-video ka, di na dala mo energy chismisan tuloy, di ba? Bakit din? So, yun. People don't buy products or join business, they follow people and add value to their lives before they do business. So, yun po yung pinakauna, bago, di ba? Ang una namang nakilala ng tao dun sa ads, ikaw eh. So, ibig sabihin, ikaw yung una niyang papakinggan. Diba? Then, ikaw yung magsasabi sa kanya, maganda yung negosyo, maganda yung asenta. Hindi siya magkabila na makikita niya muna. Siguro may mga ganun. But sa ads kasi, ikaw talaga yung una eh, na makikita niya. So, ikaw muna yung mag-establish ng credibility at trust before mo makakita sa kanya na ito yung company. So, mas tumataas din mataas yung value ng company natin. Pero mas tumataas ang value ng company natin pag alam niya na ikaw yung isa sa mga leader and coach ng Ascenta International. Okay? So, ayan na. Dito na tayo sa creating content. So, kailangan mo nang malaman if it is important to consider that you are clear with your target audience. Hindi pwedeng katag, hindi pwedeng, alam mo yun, scattered yung idea mo or yung gusto mo. Kung gusto mong mag-generate ng specific results, yung ads mo, yung content mo, yung run mo, make sure na clear yung apat na to. Okay? Sino ba ang gusto mong target audience? Sino ba sila? Specific, OFW market ba? Generational Z ba? Mga call center agents ba? Professionals ba? Be specific, sino sila? Number 2, what do they need? Ano ba yung kailangan nila? Ano ba yung solution na may bibigay mo? Okay? What do they want? Ano yung sa tingin mo na attractive sa kanila? Yung gusto nilang marinig. Magkaiba yung kailangan nilang marinig sa gusto nilang marinig. Okay? And last, paano ka makakatulong sa gusto at kailangan nila? So, yun siya. Okay? Okay. So, sa ano naman, sa composition, sa paggawa naman ng video po tayo, pwede din naman sa caption, pwede naman sa caption, pero ang example na sinasabi ko po is for video. So, meron ako dito AIDA formula, attention, interest, desire, and action. So, number 1, sa composition, first step, you need to grab the attention of the people na makakapanood ng video mo. So, start with a strong hook. If hindi nyo pa alam kung ano yung hook, pwede mo kayo gamitin yung tinuro ni Sir Kevin sa ChatGPT. Sabihin nyo lang, give me 50 samples of strong hook for OFW prospects so that they will be interested in the business. Give me 50 strong hook for professional market or teachers, specifically who wants to try business. Ganun po. Okay? So, bibigyan siya dyan, yung pwede mong gamitin. Kung English, gusto mo Tagalog, sabihin mo, gawin mo pong Tagalog. Gawin mo, gusto mo Bisaya, Bisayahin mo. Bibigyan mo yun siya ng Bisaya. Okay? Interest, tell a story or relatable insight. Ayan. So, desire, show how it helped you or others. And last is an action or call to action. Ano yung gagawin ng taong nakapanood ng video mo after yung mapanood yung video mo? Ayan. So, example po. Okay? Example ng OFW market. Ayan po siya. So, yan po yung mga video ko. So, kung makikita niyo po, diba, it uses eye-catching colors and handsome face. Ayan, so, kung makikita niyo po, mapapansin niyo may science po parati yung thumbnail. So, what I am doing is, I prefer short videos, 2 minutes max na po. Ngayon, nakaraan po may 3 minutes ako, but hindi na po lumalabas ng 5 minutes with short caption, ito yung mga caption, and eye-catching thumbnail. So ito po personally, ito po yung ginagamit ko. Pero hindi ko naman po sinasabi na mali po yung ginagawa ng iba. Pero sa akin po, naging effective kasi ito for the past, so, hindi ko po sinasabing sobrang tama ako, pero ito po talaga yung ginagawa ko personally. So, gumagamit lang po ako 2 to 3 colors sa thumbnail. Hindi po siya mukhang rainbow. So, usually po, sa thumbnails ko is 3 kulay lang. Isang pang-highlight,
Isang for background and isang for supplementary. So, example, dito po, sa ano na to, ang pinaka-highlight ko red, kasi gusto ko pang-top agad yung OFW. Then, yung white is para makita nyo. Pagkakita nyo ng OFW, ano ba to? So, yan agad yung mababasa nyo. Okay? Then, ito naman, yellow and red and black. And dito naman, white lang at saka red. So, yan po yung sa mga thumbnail. Kasi may mga nakikita po ako. Pagkakita ko po ng thumbnail, yung mata ko po paikot. Kasi ang dami pong kulay. Dami pong kailangan tingnan. Diba? Sa ano po, sa marketing, di ba ang logo ng mga famous brands, off lang naman ng kulay, tapos may secondary. So, ganun din po dito. Okay? Okay. So, sa paggamit po ng thumbnails, may tatlo po akong ginagamit. PixArt, Canva, ChatGPT. Ang PixArt at Canva po, kailangan siyang aralin. Kasi, if first time mo pong mag-e-edit ng mga photos, medyo, ano po siya, technical. But, kung nag-edit ka naman ng video, madali lang po siyang aralin kasi super basic naman po. Especially yung PixArt. Mula noon hanggang ngayon, ginagamit ko po yan. Tapos, may bayad po yung dalawa. May free version siya, pero hindi mo ma-unlock yung ibang fonts at ibang ano. Pero kung may budget ka naman, again, kung may budget ka for marketing and advertising, invest ka po dito kasi babalik din naman sa iyo yung pera. Then, of course, sa ChatGPT, explain na po kanina yan ni Sir Kevin. Sa ChatGPT po, kanina ko lang po ito ginawa habang nag-discuss sa Sir Kevin. Kasi nakikinig po ako. So, pumunta po ako kay ChatGPT. Sabi ko, give me a sample prompt para sa 4x4 video ko na ang discuss is OFW Saving Project. Incident image of a female OFW working and a low opacity background of the airport. Ito po yung prompt na binigay niya. So, hingi mo na ako sa kanya ng prompt. Kasi wala alam po rin yung prompt ko. Ito yung binigay niya yung prompt. Hindi ko na lang po babasahin kasi masyadong mahaba. Tapos, yan yung kinapi ko yan, pinumprompt ko, ito po yung image. Di ba? May ano na ako. May thumbnail na ako, so mabilis lang. Hindi ko po siya kilala, si ChatGPT po yung nagawin dyan. Pero kung hindi ka po marunong mag-edit, hindi ka na po mapagawa. Di ba? Habang inaaral mo pa paano mag-edit. Di ba? Para start ka na. Okay? So, yan. Ito naman po yung caption ko. Ayan. Ano lang yan, one sentence lang po yung mga caption na ginagamit ko. Hindi po masyadong mahaba. Kasi sa OFW market, hindi naman sila mahilig magbasa masyado. O, siguro kung professional yung target market mo, you can go for longer captions. Diba? Kung masyadong may oras sila na magbasa. Pero sa OFW market, medyo limited po kasi yung time. So as much as possible, i-compress mo po lahat. Okay? Ayan, so dito na tayo sa pag-create ng page. Sa mga wala pang page, madali lang naman. Punta ka lang sa Facebook mo, menu, click mo yung page, then create. Then after po niyan, send ka lang po ng name mo. Ayan, name, category, description. Kung hindi mo po alam yung description, pwede mo po yung skip. Okay? Sa category po, ang nilalagay ko is non-profit organization, business, and personal blog. Yan tatlo, pinipili ko lang po dyan. So, pwede din pong gayahin, or kung meron lang po kayo ginagamit, pwede din po yan. Okay, then create page. Ayan. So, after mo po makagawa ng page, maglalagay ka lang po ng cover photo and profile picture. So, sa akin po, personal na ginagamit ko for OFW market, meron po akong pattern na keyword tapos name ko. Keyword tapos name ko. Keyword tapos name ko. Because, para po kasi sa akin yung pangalan ng page is part din siya ng ads. Kasi di ba, for example, prospect ako, scroll ako ng Facebook ko, nakita ko yung video, ano mo lang titingnan? Pangalan ng page, di ba? Di ba tayo ganun ginagawa natin? Ganun din ba kayo? Kasi parang part na siya ng brain natin. Pag minakita tayo something na interesting, tinitingnan natin siya sa galing. So, dalawa yung strategy ko. Interesting yung video, interesting ba yung page name. So, syempre, kinumbine ko na yung automatic attractive sa target market ko at may branding ko.
So since OFW market ko, ano ba yung attractive na words sa mga OFWs? Yan, global Filipinos, automatic malalaman nila, oy, para sa OFW to. Good news. Automatic, oy, good news, click natin. Good news pala to eh. Proud Pinoy. So, nagigets yung point. So, pwede nyo rin gayahin, pwede kayong gumawa ng bagong page or pwede yung existing page nyo i-rename. Pero usually, pag existing page i-rename, medyo hindi na ina-approve. Okay? So, tip, pag bago yung page, bago kayo mag-run ng ads, your page has at least 30 followers. Hindi po kailangan sobrang dami. At least 30 ako. Ito galing po ito kay Meta, research ko po ito. So, tapos, at least meron siyang 20 posts. So, para makita ni Facebook na real page siya. Okay? Then post 3 times a day for the first 7 days and at least 1 post per day after. Para continuous po siya. Okay? So, example sa akin po, ang page ko po ngayon nasa 37. Lahat po yun hindi po nababan. Ginawa ko lang po ito. So, pag meron pong, alam mo yun, binalas, kung meron po agad akong bagong page na replace it. Tapos gawa rin ako ng bagong page. Then same process. Para tuloy-tuloy yung ads. Hindi ako parang mararatol ako, diba? Yung page ko, matay na lang ako. Hindi ako kasi nakalala ako eh. Nag-block yung page. Hindi ko na alam. Matay na, hindi na natukontak. Offline na. So, dapat ready. So, pwede po yung gumawa ng maraming page. Wala naman mong limit eh. Okay? So, keep your page active. This will increase page longevity and relevance score. Okay. So, meron pa akong video dito. Nag-play siya agad. So, wait lang. Pero wala ka pa rin na-figure out. Para sa sarili mo, I've met so many OFWs who did everything. Pero nung uuwi, wala ka rin dito. So back up, or savings, no plan return. So they could finally save, invest, and build something for themselves. Para hindi ko nila may income din para kinabukasan nila. Kaya ako OFW ka, gusto ko magkaroon ng savings and retirement plan. I am opening my coaching session at baka ikaw na gusto na tuturuan mo kumita gamit yung phone mo kahit nasa abroad ka at magkaroon ng income. Eventually, makakawin mo yung sa Pilipinas at makasama sa yung action mo. If you are interested, just comment how to know or message me directly para may turo ko sa inyo yung program na to. Welcome to Ascender International. My name is Rafi and see you in May Class. Salamat po sa inyo. Sumakay lang po kayo kasi right now, soft launching plan po namin po. Kaya ako naging natin kung ano mangyayari sa mga launching. Ibig sabihin, sabi nga ito natin sinasabi, grabe sa aeroplano, sumakay ka o hindi, lilipad siya. Pag hindi ka sumakay, lumipad siya, pag-iiwan ka, pwede maiiwan ka, pero pag sumakay ka, at lumipad, kasama ka. Ang Ascender, lilipad at lilipad at lilipad po ito. Kaya, para sa akin, huwag ka na pong mag-antay, sumakay ka na para pagdating ng oras, ikaw naman ang makaranas ng mga nakikita mo success ng mga inaangat at mga tao. Yun. Pwede pa natin. Sabi na inquiry na, sabi ka kaplay ko ba ng inquiry na? Bilis ah. Ayan, so yan po yung sample. Yan po talaga yung ginagamit ko. So, same pattern. Kung makikita niyo po sa first 30 seconds, kung ako nanonood, hindi ako mag-scroll up. Kasi ang daming ganun-ganun eh. Ako wala na, lumipat ako dun eh. So, ang tawag doon, attention. Kasama yun siya kanina sa dinascuss ko. Habang tumatagal po kasi nagiging expose ang tao sa Facebook, sa TikTok, lumiliit din po yung attention span. Pansin nyo? Dati may pasensya ka pang manood ng 5 minutes video, ngayon wala na eh. Diba? So dati yun. So, ako din, tayo din po dapat mag-adapt din tayo sa consumers or sa audience natin. So, kaya, ayun, dati hindi ko pa yung ginagawa, ngayon ginagawa ko na. Dati nasa sasakyan lang ako or nandyan lang static lang yung video. Pero since, yun nga po, yun ay yung ano, yan yung kailangan. So, kailangan natin mag-adapt. Okay? Yan. Tapos yan yung thumbnail. Ayan. So, again, ayan, meron lang dito, tapos yan yung caption.
Okay, so ngayon, pag meron ka ng creative, meron ka ng lahat, ang next na gagawin is, pipili ka na kung saan mo siya ilalagay. So, pwede mo siya i-run ng ads sa page, mismong post, or pwede sa exclusive. Pag sinabi exclusive, yung target mo lang yung makakita. Yung page, nakapublic yung post mo. Sa akin po, sa page post ko lahat, wala po akong exclusive ad or private na ad. Nandun po lahat ang nirarun ko sa page ko. So, setting up your ads. Ito medyo technical po, pero bear with me. I'll make it as simple as I could. Ayan, so may tatlo lang po kayong kailangan malaman when it comes to running your campaign or Facebook ads. Campaign, ad set, and ad. Tatlong layer lang po yan. So, para hindi po kayo maguluhan, yung goal campaign po ang tawag. Yung ad set, dyan po kayo maglalagay ng target audience nyo, placement, tsaka budget, tsaka schedule. And yung ad, isend po yung dyan nyo po i-upload yung video nyo or ginawa. So para makapagsimula po kayo, punta lang po kayo sa Ads Manager, lagyan nyo po yung Facebook nyo. Once lagi na po yung Facebook nyo, punta po kayo na Go to Ads Manager. Ito po yung itsura niya. Okay? So pagkakita niyo po ng Ads Manager, pwede po ito sa phone. Save lang po yung mga pangalan. So kahit iba po yung itsura, pero save lang po kasi yung mga pangalan, hanapin nyo na lang po doon. So, click nyo po yung campaign. Pag click nyo po ng campaign, nakikita nyo po dito yung tatlo. Yung kanina, campaign, AdSense, tsaka ads. Andyan po sila. Ngayon, ayan. So, ang first thing yung gagawin, mag-run na po kayo ng ads, is create. Ayan, click nyo po yung create. Sa mobile po, nasa upper right siya, yung create. Tapos, click nyo po yung engagement. Ito po yung setup ko. Kung may setup po kayo na sa inyo na effective, pwede din po yun. Pero, share ko po yung setup ko. So, click engagement, then, click continue. Minsan nagtatanong po siya, gusto mo ba ng automatic na kami yung nag-set up or manual? May ganun po. So, pag ganun, ang kiniklik ko po manual para ma-adjust ko po lahat ng settings na gusto kong kailangan i-adjust. Then, ayan, ito pala, may manual. Ayan, click ko po yun. Ito yung tailor fit. Ayan, naka-tailor po yung campaign. So, manual po yung ginagamit ko. Then, click continue. Ayan. Then, ito po yung magpapapa. Andito na po yung tatlong layer. Campaign, ad set, ads. So, ang una po is campaign. So, nirename ko lang po yung campaign. Then, wala na po ako masyadong ginagalaw. Then, nini-next ko na. Ayan. After po niyan, nandito na po tayo sa ad set. So sa ad set po, choose the page you want to run ads. Pipili na po kayo kung saan page. Click nyo lang po ito, then magpapapa po dyan yung mga page na minamanage nyo. Then click nyo po kung ano yung gusto yung page na i-run. Pag na-click na po ninyo yan, makikita nyo po sa right side yung audience and result meter. Hindi po talaga yun yung tawag. Hindi ko po alam kung ano. Tawag-tawag po lang yan. Para hindi lang po ako malito, tsaka para mas madali yung intindihin. Hindi ko alam kung tawag ni Facebook dyan. Basta para siyang metro. Ayan. So makikita nyo po dito kung ilan yung audience na pwede ma-target, gaano kadami yung reach na possible, and gaano kadami conversions or conversations ang ma-generate. Then scroll down. Or next. After po niyan, ad set pa rin tayo. Again, set ka ng budget, magkano yung gusto mo. So, pwede kang mag 200 per day, 500 per day, 1,000 per day. Tip ko po sa inyo, kahit magkano po yung budget nyo, uusin ni Facebook yan, sobra-sobra pa. So, ako, ginagawa ko po, for example, ang budget ko is 1,000. Okay, ang nakalagay dyan, 1,000. Pero pag magbabudget na po ako, ang ilalagay, ang niload ko po muna kasi GCash po yung mode of payment ko is 200 muna. Load muna ako 200. Tapos, babantayan ko siya after 2 hours. Pag nag-100 na siya or below 100 na siya, saka ulit ako mag-load. Kasi pag 1.5 agad yung ilo-load mo, 1.5 yung budget mo, ano po, 4 na oras pa lang, natira 300 na lang. So kung hinahanap pa ng ad mo yung peak time ng target audience mo na maraming mag-view, wala na, ubos na yung budget mo. Example, nag-start ako mag-run ng ads alauna. Ilagay ko lahat ng 1.5, niload ko na. Alas 5 pa lang, matitira niya, 300 na lang.
What if ang marami palang mag-click alas 8 ng gabi o alas 9 ng gabi, wala na akong budget. Yun. Okay? So, yun po. Wala lang, share ko lang. Tapos, set ka ng schedule. Ako po nag-end date ako. So, usually 1 month. Huwag kayo maglala kasi kahit matapos yan, pwede mo pa naman siya i-extend. Hindi naman siya may end talaga na hindi mo na may edit. May edit mo pa siya. Then, nakikita mo po dito, nag-iiba na po yung estimated result and bumaba na siya. Kasi depende sa budget. Ayan. So, nakikita. Then, scroll down. Ayan. Pagka-scroll down mo, select ka na po ng countries or ng locations. So, depende po sa inyo. So, pag gusto mo pong Philippines, pwede mo pong ilagay yung Philippines. Then, if gusto mo po yung worldwide market, pwede mo pong ilagay kung ano yung country na gusto mo. Ako po, ang nilalagay ko dyan, 4 to 5 countries. So, halo-halo na po yung sa akin minsan, hindi ko lang po nilalagay yung first world countries sa iba. Say for example, like mga Canada, US, iniiba ko lang po sila kasi mataas po talaga yung buying power ng ads nila doon. So usually, dito po Asia and Middle East. Minsan, combine ko, minsan iba yung Middle East, iba yung Asia. So it depends. Yan. So mapapansin mo ulit, nagbago ulit yung audience meter. So depende sa location mo yung magiging performance or the audience definition mo dito. Then scroll. Then after niyan, i-start mo na yung age, gender, and demographic. So yan. So pwedeng age mo, for example, sa OFW, ang siniset ko po na age ngayon, 25 to 50 years old. Ayan. Kasi last time po, may nakausap po ako, dami ko na pong sinabi, ang hindi niyo po pala narinig. Kasi kanina na po yung patinig ni Kuya, kaya wala. So, yun. Then, gender, ayan, depende po kung gusto nyo both female or male, depende po sa inyo. Then, demographic, ayan. So, ayan po siya. Pwede po picture. Nilalagay ko po dyan yung common interest. Usually po, ang target nyo, OFWs na sa Middle East, ang pinakamaganda pong demographic na nilalagay ko is childcare, motherhood, then, ano pa ba? Yun yung mga Western Union, Philippine Airlines, Pacific, mobile banking, Philippines. Yeah. So, actually po, pag naglagay naman na kayo na yan, magsasuggest siya ng mga demographic. So, click nyo lang kung sa tingin nyo, swap siya sa target audience. Then, scroll down. Nag-iiba na naman. So, nag-iiba-iba siya. Kanina 30 million, ngayon 8 million na lang. So, niya yung tao. Okay, so, ayan. So, pwede po picture yan po yung nilalagay ko. So, nagdadagdag din ako, bawas-bawas, depende minsan sa audience. Hindi na po ako naglalagay ng language kasi minsan nagmamahal yung ad. So, binabawi ko na lang po sa demographic. Tapos, kapag ang video ko is naka-target na siya, kaya importante po yung hook mo, automatic parang talaga sa target audience mo. Kasi syempre, kung ako, Indian ako, nakita ko yung video, di ba, for OFWs naman, hindi na ako makikita. So, hindi na ako makikita-show. Kaya naman nagiging sa ibang laki nakikita-show. Kasi walang caption. So, yun, kaya nakikita nila. Pero pag specific naman yung video mo, specific yung caption mo, nakasclassify talaga siya for target audience, maliit yung chance mag-click yung mga hindi naman dapat mag-click. Hindi target. Okay, tama. Pero kung yung ads mo, di ba, naka-cleavage ka, gusto mo ba mag-negosyo? Wala na. Good luck sa mga ibang lahi. Okay. Okay, so yan. Then, added placement. So, hindi ko na ako piniglig yung Instagram sa OFW naman yung market ko. So, yan. So, ang click ko lang, ayan, audience, messenger, tsaka Facebook. So, then, click next. Ayan. Then, select ad setup. So, ito pa yung ibig sabihin ko kanina sa page post tsaka sa exclusive ad. Kapag naka-upload na po sa page mo yung video, ito po yung i-click, use existing post. If
hindi po nakapost na, nandyan lang po sa phone mo or sa laptop mo yung video, i-upload mo po siya, click mo po yung create ad. Yan, para ma-upload mo po yung video. Pero pag ano na, naka-upload na, yan na, select post, pili ka na lang kung ano yung i-run. Then scroll down, yan, click post, yan, sample ito. So select mo yan, ayan, then yan na siya. Yan. So next is create conversation builder. So sa conversation builder, ang tinatanong ko lang po sa ang bansa at gano'ng katagal. Then, in-edit ko. And since meron na siyang, nakapost na siya, meron na siyang ganito. Then nakasend message na rin siya. Okay, so then, click. Wala. Nangyari. So, pag na-click mo na yun, ano pa ba? Ayan. So, conversation builder, click mo yan, then magbabayad ka na. Kung may naka-upload, kung may nakalagay na po na payment option sa billing statement mo, okay na po yan. Pero kung wala, or walang laman, kailangan po maglagay ng funds. So, yan po. Gcash mo yung ginagamit ko. Yan. Click mo yung billing, payment settings, add funds, then lagay yan. Then, after yan, publish mo na. Yan. Publish. Then, wait 1 to 4 hours for your ad to be approved. Minsan po 30 minutes lang. Depende po sa Facebook. Ayan. Tip, if you want to try other locations, you can duplicate existing ad set. Change the location of the duplicated ad set. If you want to try another ad creative, you can duplicate the ad and change the post or ad. Ayan. So, ito po siya. Example, nag-run na po yung isang ad mo, gusto mo pong i-duplicate siya. For example, nag-run siya sa Singapore, Hong Kong, Saudi. Gusto mo pong i-run yung same ad pero in different country. Pwede i-run mo siya sa US, Canada, and Italy. So, pwede mo pong gawin, i-duplicate mo lang po yung ad set na yun. Pag dinuplicate mo po siya, ayan, meron ka na pong dalawang ad set. Ayan. So, parang ganito. Naiintindihan mo ba? Or ako lang yung nakakaintindi? Nagigets po. Example, campaign. Nag-run ka ng, tingnan natin, Asia. Asia. Then meron ng ad dito. Meron ng ad dyan, may video na. Tapos maganda yung performance. Pwede mo pong gawin, duplicate mo to, gagawa siya ng same po, same na ad, same na location. So ang gagawin mo na lang, i-edit mo lang ito. So edit mo yung countries, gawin mo Middle East. Middle East. So same lang po yung setup nila lahat. Same po yung conversation builder, same po yung video. Ang iba lang po yung location. Location. Okay? Example, gumawa ka pa ng isa pang ad, duplicate mo naman po ito. Yan, duplicate mo po yan. Tapos gumawa ka ng isang video, so ilagay mo siya. So yung budget nito sa 1,000. Hati mo yan sa dalawa. Okay. Mahal. Pwede ka pa magdagdag na isa pa. Hati yan sa tatlo. So ang ginagawa ko, wise ako inuutakan ko si Facebook. So hindi ako nag-run ng isa lang na ad. Isang ganito lang. Nag-run ako ng 4 o 5. I-run ko siya ng 48 hours. I-run ko siya ng 48 hours. After 48 hours, di ba makikita mo magkano na gastos? Yes. Kung sino yung pinakamura na per message, yun yung ino-on ko. Yung the rest of Ganun yung ginagawa ko. Para malaman ko kung sino yung pinaka high performing doon sa mga ginawa kong video. Okay. May iba din na, di ba dinuplicate ko din dito. So, ibig sabihin may tatlo rin dito. Same lang sila na video. May iba dito na dito sa Asia, mura to. Pero dito, mahal siya. Ito yung mura. So, ito naman i-off.
So, ganun siya. Okay, nandito ka ba kayo sa Assembly Headquarters? Yes! Para kayo nandito na kayo sa Macdo. Okay, malapit na tayo matapos. Ayan, so, ayan siya. Ayan. So, ito yung parang itsura niya. Ayan. So, ito yung ad set. Ito yung worldwide. Ito yung isa custom. Ito yung isa Asia tsaka. Tapos, ayan, kita mo, 1, 2, 3, 4. Apat na ad. 1, 2, 3, 4. Apat na ad. So, i-off ko lang siya pag kung sino yung mura. Para yung next, on the third day, yung kung 1,000, doon na siya mag-run sa mura. So, mapupuan, full blast doon na. Yan. Then, answer na ng inquiries. So, pag nag-run ng ads, mag-answer na ng inquiry. Dalawa po ang kahanapan mo ng inquiry, yung inbox ng page saka yung comment section ng page. Kasi may mga nag-comments pa rin po sa post. So, minsan akala mo mahal yung ads. Example, sabihin na lang natin ang per message 25 pesos. Mahal siya. Pero sa akin, tinitinan ko rin po yung dami ng comments. Kasi even 25 pesos yung per message, if sa comment section, yung 1,000 budget, umabot siya ng 150 comments. Sa akin, sulit na. Sulit na. Oh, ganun. So, ayan. Wala siyang signal. Pero, dito tayo sa pareho lang. So, ayan lang po yung ito yung po message sa conversation builder na sinet up natin kanina. So, matik magsisend na po siya ng country, then sinisend ko na po yung link ko. Ayan po yung caption, yung script ko. Then, punta po ko ng Facebook, then doon na po ako mag-usap sa kanya. So, ang ginagawa ko po na tinatawagan ko. Pag hindi siya available, nagsisend po ako ng video ko lang. Or kung meron na po kayong video, pwede nyo pong isend. Usually, mindset yung video yung sinisend ko. Then, pag available na siya ng call, may video call na, then, ko-close din na. Then, send na ng details. So, yun. Then, follow up. Then, hanggang sa normal, ginagawa na po natin yan. Ayan. So, tapos na po ako. So, may questions po? Normally, yung sa pag-setup mo, ang budget mo talaga per day, 500 or 1,000? Pag nag-start ako ng ads, for example, nakagawa ko lang ng video, 200. 200 muna. 200. Kasi may nakita din ako na pag babudget ka agad ng malaki, since, di ba wala pa masyadong views yung video, wala pa masyadong Bago pa views. lang, opo. Pag nakita niya ng malaki agad yung budget mo, abusado kasi si Meta, i-run niya yung lahat, ubusin niya ng mabilis. Kasi ang goal niya para yung reach. So, pwede naman na malaki yung budget mo if gusto mo agad. Pero sa akin kasi, isang hack ko din na ginagawa. Sample, kaya ako existing post. Kasi pinopost ko muna siya para ma-share ko siya sa mga group chat, sa mga group pages, para dumami na muna yung comments sa views. Tapos, sabihin na lang natin, nag-500 views na or 1,000 views. Saka mo siya para hindi na siya ganun kamahal. Yung per message. Okay. Sir, yung sa pag-set up yun po ng ads, for example, magra-run ako kayo sa set up kayo. Yung schedule mo ba, sir, ng time as is ngayon? Or, for example, mamit 12 midnight siya? Usually po, ang time ko po na nag-upload po ako ng ad or nag-run ako is past mga 2 a.m. hanggang po 5 p.m. Kahit anong country yan, sir, or Kahit specific? anong country, kasi Philippine time tayo eh. So pag nag-12 midnight, ka-cut off na yun. Ibig sabihin, ang budget natin 200. Ang budget mo na 200, uubusin niya from the start ka ng run ng ad until 12 midnight. So pag 11 p.m. nag-start yung run ng ad mo, Isang oras ubus lang yun. yung 200 mo kasi mag-reset siya, Alas kinabukas. 12. Yung best time, 2 a.m. to 5 a.m. Pero kung matutulog ka naman ng ng madaling araw or 5 a.m. or 7 a.m., i-run mo naman siya. Sir?
pwede ba yung bagong Facebook page, i-run agad sa ads? Pwede siya sir, basta may post na siya, may minimum 30 likes, tapos may post na siya ng mga 20 posts. Siguro pag bagong gawa, as in ngayon ang ginawa, huwag muna. Siguro mga 48 hours, 2 days muna. Wala na? Sir, di ba personally, ang siniset up mo po na yung sa date, 1 month, okay lang malaman anong reason bakit 1 month nyo siniset up? Kasi minsan, nagsiset up kami, diba? 5 days, ano pong idea? Bakit 1 month? Parang wala naman. Wala naman Medyo masyado. lang. Wala namang Kaya, ano. sa akin, parang hindi ako on and off, edit ng schedule. Okay. Kasi pag gusto, example, ngayon, marami ng schedule. So, i-off ko lang siya. Para pag busy, hindi na ako busy ulit, i-on ko na lang. So, parang nakaset na sa akin ko na mag-edit ulit ako ng schedule ng lahat ng ads ko. First day of the month. Okay. So, parang yun na naman, hindi naman siya masyado. Okay. Hindi naman siya nakaka-affect. Okay?